Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Naalala niyo pa ba kung kailan kayo unang napaiyak, napakidig o napatawa ng isang K-drama? Ngayon, kahit saan ka magpunta, may K-drama talk. Sa opisina, sa FX, sa jeep, sa palengke, maririnig mo ang diskusyon tungkol sa latest K-drama. Pati si nanay at lola tinatanong kailan ba lalabas ang next episode ng When Life Gives You Tangerines. Paano nangyari to? Bakit biglang napalitan ang mga telenovela at Mexican soap opera ng paborito ng mga 90s kids ng mga seryen galing Korea? Dating panakaw tanaw lang ang mga Meteor Garden type na kwento. Ngayon, halos lahat meron ng opa. May sikreto ba ang Korea? Buhos ba ng pera? O baka naman dahil relatable talaga ang kwento at kultura nila sa ating mga Pinoy? Halika, pag-usapan natin. Noong dekada 1980s, mahigpit ang kontrol ng pamahalaan ng South Korea sa pelikula at telebisyon. Kailangan munang aprobahan ng estado ang mga script at natapos na palabas, kaya limitado ang malikhaing kalayaan at kakaunti ang mga palabas na makakaambot sa international audience. Dumating ang pagbabago noong muling bahagi ng 1980s at early 90s, bumagsak ang military rule, nagkaroon ng demokratikong gobyerno at nangluklok ng civilian president na si Kim Il-sung noong 1992. Dito nag-shift mula sa kontrol papunta sa kalayaan. Sinulat ng isang academic na si Tom Vick na nagkaroon ng renaissance in popularity and artistic quality ang Korean film industry dahil nakalaya sa censorship at tumaas ang public at corporate investments. Isang sikat na anecdote nung nabalitaan ng Pangulo ang pelikulang Jurassic Park ay kumita ng kasing laki ng export ng 1.5 million Hyundai cars na tulala siya. Na-realize siya na kasing halaga ng kotse ang pelikula sa ekonomiya. Kaya nag-push siya ng state support para sa media at culture. Dito na pumasok ang mga malalaking kumpanya, ang mga chaebols tulad ng Samsung, CJ Entertainment at Lot at nagpondo sila sa filmmaking at drama production. Pinakita ng pelikulang Marriage Story noong 1992 na kumita ng malaki at party finance ng Samsung na pwedeng mag-bloom ang local film at serye. Hindi lamang pelikula, pumasok na rin ang K-pop at variety shows. Ang lahat ng ito ay tinawag na Hallyu o Korean Wave. Sumabog ito hindi lang dahil sa magandang kwento, kundi dahil sinabay nila ang pag-modernize ng Korea. Mabilis ng internet, privatization ng media, at pagdagdag ng entertainment courses sa universities. Sa huling bahagi ng 1990s hanggang early 2000s, umusbong ang mga drama na nagpakilig sa buong Asia. Sa pagpasok ng 1999, ang action thriller na Shiri at ang political drama na JSA or Joint Security Area ay naging blockbuster hits. Pinagsama nila ang Korean context at Hollywood-style genre na pwede pang export. Pagdating ng 2001, nag-explode ang melodrama tulad ng Winter Sonata na tungkol sa paghahanap ng nawawalang pag-ibig at ang Autumn in My Heart na tungkol naman sa magkapatid na nagkapalit. Ito ay nagpaiyak sa buong Asia. Sa Japan, naging tourist attraction ang filming locations.
Maraming turista ang nagpunta para makita ang famous filming spots. Dito na rin sumikat si Bae Yong-joon. Sinasabing ang Japanese consumers ay nagkaroon ng insatiable hunger sa Korean movies, TV dramas at pop songs. Sabay nito, lumakas na rin ang OST o ang original soundtrack. Bawat drama may kantang pinag-uusapan. Kahit hindi mo naiintindihan ng lyrics, feel na feel mo pa rin. Sa Pilipinas, nagsimula ang lahat noong 2003 nang ipalabas ng GMA Network ang successful story of a bright girl. Hindi nagtagal, sumunod ang Autumn in My Heart, Stairway to Heaven at Full House. Mabilis ang pagyakap ng mga manonood, mataas ang ratings at napagtanto ng local na networks ang potensyal nito. Isang executive mula sa ABS-CBN na nagsabing ang mga Korean drama ay nag-aalok ng kakaibang estilo ng pagkukwento na nagbibigay ng new perspective sa mga teleseryeng Pilipino. Ginamit din ng TV5 ang K-drama bilang counter-programming laban sa mga noontime variety shows. Malaking tulong sa pagtanggap ng mga Pilipino ang pagdabig ng mga unang palabas sa Filipino, kaya madali nakuhang damdamin ng masa. Sa kalaunan, mas dumami ang manonood na piniling manood na may subtitle upang marinig mismo ang original na pagganap ng mga artista. Bukod sa aliw, ipinakilala ng K-drama sa atin ang kulturang Koreano, mula sa pagkain at fashion hanggang sa pagpapahalaga sa pamilya at mga nakakatanda. Ito'y nakita natin bilang kahawig ng ating sariling mga kaugalian. Dahil dito, nabuo ang mga fan clubs, umusbong ang bentahan ng memorabilia at nagkaroon ng mga lokal na adaptations. Sa mid-90s, itinuri ng strategic industry ang cultural exports. Nagpasa sila ng Basic Law for Cultural Industries at Film Promotion Law. May screen quota na nagsasabing dapat may minimum na bilang ng araw na ipalalabas ang local film sa sinihan. Nagkaroon ng fan programs, tax incentives at grants para sa filmmakers. Sa telebisyon, may training institutions at support mula sa KOCCA para sa TV animation, webtoons at games. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng CJ Group, Lot at Samsung ay pumasok at nag-invest dahil sila rin ang may-ari ng mga cinema chains, production at distribution na buo ang vertical integration. Mas mabilis at mas malaki ang budget, mas mahusay ang marketing. Dekada 2010, nagbago ang larangan dahil sa streaming. Pumasok ang Netflix sa Korea noong 2016 at kalaunan ay naging pinakamalaking over-the-top service provider. Pasabay nito, lumitaw ang mga lokal na platform gaya ng Wave, Kupang, Watcha at sumunod pa ang Disney Plus noong 2021. Ang mga platform na ito ay namuhunan ng $1 billion sa original na Korean programming. Binigyan ng mas malayang malikhaing espasyo ang mga direktor at manunulat. Ang pelikulang Parasite ang unang non-English language film na nagwagi ng Best Picture sa Academy Awards at ang seryeng Squid Game ang naging pinaka-pinanood na serye sa Netflix. Ipinapakita nito na ang K-drama ay kayang makipagsabayan at manalo sa pandaigdigang antas. Pero bakit nga ba tinatangkilik ng mga Pilipino ang K-drama? Una, ito ay relatable. Kahit may kakaibang settings, makikita mo pa rin ang tema ng pamilya, friendship, paghihirap at pagbangon. Ayon sa blog, sinasabi na regardless of the storyline, the characters go through basically the same pains, hardships, or heartbreaks as any other individual. Ina-address din nila ang social issues tulad ng discrimination at mental health. Pangalawa ay pogi daw at madadanda ang mga pida. Hindi may kakalila ang mga lead actors at actresses ng K-drama ay attractive at talented. Sabi nga sa article, swoon-worthy lead actors ang biggest pool ng K-dramas. Ang pangatlo ay kakaibang chemistry ng mga love teams. Ayon ulit sa article, may unique bond ang mga on-screen couples, may chemistry na hindi peke.
Ang cinematography at production quality, maganda ang kuha ng bawat eksena. Pinapakita nila ang natural beauty ng Seoul, Busan at mga probinsya. May definite na bilang ng episodes kaya hindi nila pinapahaba ng walang dahilan. May oras sila i-polish ang editing plot. Cultural affinity at mutual influence. Maraming similarities ang Korean at Filipino values, respeto sa nakatatanda, close family ties, pagre-recycle, working hard for family. Sabi ng article, sa pag-binge watch ng K-drama, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mas makilala ang Korean traditions at makitang hindi pala ganun kalayo sa kultura natin. Gaya ng iba pang anglalang pop culture, may mga kritisismo sa K-drama. Ilan dito ay ang paglalagay ng unrealistic na pamantayan sa kagandahan o ang pagkahilig sa paulit-ulit na tema, mayamang lalaki, mahirap na babae o kaya yung amnesia. May mga pagkakataon ding sobra ang product placement o lumili sa kasaysayan ang mga historical na drama. Malaki ang kabuuang kita ng Korean entertainment. Bago ang pandemic, naitala ng Korean film market ang mahigit na 226 million cinema admissions at average na 4.37 pelikula ang pinapanood ng bawat tao kada taon. Taon-taon, bilyon ng kita mula sa pag-export ng TV, pelikula at games. Para sa mga Pilipino, ang K-drama ay nagbibigay ng bago at pamilyar na karanasan. Itinataas dito ang antas ng pagkukwento habang sumasailalim sa mga pinahahalagahan nating ugnayan sa pamilya at komunidad. Higit pa riyan, pinibigyan tayo nito ng pagkakataong mas makilalang kultura ng iba at ng ating sarili. Kaya ang verdict, totoo, ang sekreto ng K-drama ay nasa likod ng buong produksyon nito, kasama ang lahat ng stakeholders mula sa dambuhalang producers hanggang sa production team at artista, isama pa ang government support at incentives, kaya naman talagang malaking global phenomena ang K-drama. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.